Voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Toledo City sa Cebu ang singer na si JR Shabok. Alam mo ba na ang dating milyon-milyong hinahangaan ay umabot sa puntong namamasada na lang ng tricycle para mabuhay? At mas matindi pa, umamin siya mismo na nalulong siya sa illegal na droga. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Pero bago ang lahat ng iyon, nagsimula siya bilang isang simpleng batang probinsyano na may pangarap. Ito ang kwento ni JR Siabok. Ipinanganak siya bilang Eduardo Siabok Jr. at lumaki sa Toledo City, Cebu. Hindi siya lumaki sa karangyaan. Ang kanyang ama ay isang mekaniko at ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay. Bata pa lang ramdam na niya ang hirap ng buhay, kaya maaga siyang natutong mangarap. Hindi lang para sa sarili niya kundi para sa kanyang pamilya. Mahilig na siyang kumanta kahit bata pa. Hindi sa malalaking entablado, kundi sa mga simpleng handaan, barangay events at mga gig kasama ang kanyang banda. Doon nahubog ang kanyang talento, hindi sa formal na training kundi sa totoong karanasan at pakikisalamuha sa tao. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na mag-audition siya sa Pinoy Dream Academy noong 2006 at doon tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Sa loob ng academy, nakasabay niya ang ilan sa magiging malalaking pangalan sa OPM tulad nina Yeng Constantino at Ronnie Liang. Si Yeng ang naging grand winner, si Ronnie ang second runner-up, at si JR ang first runner-up. Pero sa mata ng marami, halos magkakapantay ang kanilang talento. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nakilala siya bilang Prom the Heartthrob, isang simpleng lalaki na walang arte, pero puno ng emosyon kung kumanta. Dahil dito, mabilis siyang minahal ng masa. Paglabas niya ng academy, halos sabay-sabay dumating ang kasikatan. Nagkaroon siya ng album, sunod-sunod na guestings at iba't ibang proyekto. Sumikat ang kanyang mga kanta, lalo na ang Healing na naging anthem ng mga sawi at hanggang ngayon ay buhay na buhay sa videoke. Kasunod nito ang May Tama Rin Ako. At sa tuwing mapapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Na mas upbeat at madaling sabayan pati na ang Hayaan Mo Na at Sana na nagpakita ng kanyang kakaibang husay sa emosyonal na pagkanta. Sa panahong iyon halos lahat kilala siya. Hindi lang sa pagkanta umikot ang kanyang career dahil pumasok din siya sa pag-aartista. Lumabas siya sa teleseryeng Pangarap na Bituin, nagkaroon ng roles sa mga drama anthology tulad ng Your Song at MMK at naging bahagi rin ng pelikulang Pasukob. Unti-unti, binubuo niya ang kanyang pangalan bilang isang all-around entertainer, isang singer na kaya ring umarte. Sa panahong iyon, masasabi mong nasa kanya na ang lahat, kasikatan, talento, oportunidad at pangalan. Pero dito rin nagsimula ang unti-unting pagbagsak. Ayon mismo sa kanya, hindi niya kinaya ang mundo ng showbiz. Hindi dahil kulang siya sa talento kundi dahil sa sistema. May intriga, may bad publicity, at may pressure na kailangan mong baguhin ang sarili mo para lang mag-fit sa image na gusto ng industriya. Para sa isang simpleng probinsyano na biglang napunta sa ganoong mundo, hindi iyon naging madali. Hindi siya naging handa. Dagdag pa dito, bata pa siya nang sumikat at hindi niya alam kung paano hahawakan ang biglaang pera at kasikatan. Inamin niya na naging iresponsable siya. Naubos ang kanyang ipon sa maling paggastos, sa lifestyle at sa pakikisama sa maling impluensya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang career, nawawala rin ang direksyon niya sa buhay. Kasabay nito, naging usap-usapan ang kanyang personal na buhay. Lalo na ang kanyang relasyon na nauwi sa breakup na may kasamang intriga at selusan. Ang dati na pribadong buhay ay naging pampublikong issue at lalo itong nakaapekto sa kanyang mental at emosyonal na kalagayan. Sa likod ng kamera may mas mabigat siyang pinagdadaanan. Dahil sa pagbagsak ng kanyang career, pressure, problema sa pera at maling impluensya, dumanas siya ng depression.
At sa gitna ng kanyang kahinaan, napunta siya sa maling landas. Nagsimula siyang gumamit ng ilegal na droga. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil tinatakasan niya ang sakit, stress at realidad ng kanyang buhay. Sa simula parang pansamantalang takas lang, pero habang tumatagal, mas lalo siyang nalulubog dito. At kasabay nito, tuluyan siyang nawala sa limelight. Ang dating hinahangaan ng milyon-milyon ay biglang nawala. Noong 2012, gumawa siya ng pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Iniwan niya ang Maynila, iniwan ang showbiz at bumalik sa Cebu. Iniwan niya ang spotlight at pinili ang tahimik na buhay. Doon nagsimula siya ulit bilang isang ordinaryong tao at para mabuhay na masada siya ng tricycle. Mula sa entablado napunta sa kalsada. Mula sa sigawan ng fans, napunta sa araw-araw na paghahanap buhay. Isang malaking pagbabagong hindi madaling tanggapin pero kinailangan niyang harapin. Pero kahit ganon, hindi niya iniwan ang musika. Paminsan-minsan kumakanta siya sa mga lokal na events at gig, tahimik pero patuloy. Noong 2016, muli siyang naging laman ng balita. Pero hindi dahil sa comeback kundi dahil sa issue ng droga. Sa gitna ng pinaigting na kampanya laban dito, kusang sumuko si JR sa pulisya matapos kumalat ang balita na siya raw ay isang drug pusher. Isang mabigat na paratang na agad niyang nilinaw. Hindi siya pusher. User oo. At inamin niya ito. Ano bang totoong nangyari? May lumabas po kasi na nagbibenta daw ako nagtutulak daw ako. Ng droga? Oo. Tapos? Pinabayaan ko muna. Kasi alam ko naman di totoo eh. Tapos hanggat sa after 2 days, may pumunta sa bahay namin. Sabi na kailangan ko daw pumunta ng police station kasi daw nasa watchlist ako. Doon ako natakot. Sinabi mo nasa watchlist ka, parang priority ka eh. Yun po yung purpose ko, bakit ako pumunta ng police station para iklaro, linisin yung pangalan ko na hindi totoo. Sinabi niya na nagsimula ang kanyang paggamit noong mga panahong wasak ang kanyang karir at emosyonal na kalagayan. Ngunit mariin niyang itinanggi na siya ay nagbebenta ng droga. Dahil wala siyang warrant of arrest at kusa siyang sumuko, hindi siya nakulong. Pinayagan siyang makauwi matapos ang proseso, pumirma siya ng waiver at sumailalim sa monitoring ng mga otoridad kasama ang rekomendasyon na dumaan sa rehabilitasyon. Sa kanyang pag-amin, ipinakita niya ang kanyang kahinaan, pero pati na rin ang kanyang katapangan na harapin ang katotohanan. At doon nagsimula ang kanyang tunay na laban, ang magbago. Hindi ito madali at hindi rin ito nangyari agad. Pero unti-unti pinili niyang bumangon. Nag-focus siya sa kanyang pamilya, sa pagiging ama at asawa, at sa kanyang musika. Ang bagay na minsang nagbigay sa kanya ng pangalan at pangarap. Sa kasalukuyan, nananatili siya sa Cebu, namumuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya. Patuloy siyang tumatanggap ng mga singing gigs, gumagawa ng mga cover, at ibinabahagi ang kanyang talento sa social media. Hindi na siya kasing ingay ng dati, pero hindi rin siya tuluyang nawala. Mas tahimik na bersyon na siya ng sarili niya. Pero mas totoo, ang kwento ni JR Siabok ay hindi lang kwento ng kasikatan at pagbagsak. Isa itong kwento ng isang tao na nagkamali, naligaw, pero piniling bumangon muli. Isang paalala na ang kasikatan ay pwedeng mawala. At ang maling desisyon, lalo na ang paggamit ng droga, ay pwedeng sumira ng buhay. Pero higit sa lahat, patunay ito na kahit gaano kalalim ang pagkakahulog, may pag-asa pa ring bumangon. Kung pipiliin mo, at ikaw kung bibigyan ka ng second chance, gagamitin mo ba ito o ulitin mo lang ang parehong pagkakamali? Ito ang kwento ni JR Siabok at ito ang realidad sa likod ng kasikatan.